ekonomiya, para po higit ninyong maunawaan, ay hirap na hirap na. Naghihingalo, kulang sa oxygen, halos maubusan na ng hininga ang ating ekonomiya. Sa kabila ng sumisinghap nating ekonomiya, imbis na pagtuunan kung paano matulungan ang bawat pamilyang Pilipino, pinag-uukulan ng panahon ng pondo ng gobyerno, ng buwis nating mga Pilipino, ang walang katuturan, ang walang kabulaan, ang punong-puno ng kabulaanan na impeachment laban sa Vice President ng Pilipinas. Yung nagaganap pong impeachment proceedings diyan sa mababang kapulungan, as we all know, hindi naman ito usapin ng accountability. Ito talaga'y politika lamang. Dahil sa dami na nang natatakot na pagka naupo ang kalaban nila sa politika, o si Inday Sara Duterte specifically, marami talagang makakasuhan. Yung totoong kaso dahil tutugisin niya at pananagutin niya lahat na nagpapahirap sa bawat pamilyang Pilipino. Lahat ng nagnanakaw, lahat ng kasali sa kurakutan, lahat ng kasali sa korupsyon. Subalit, hindi po yan ang problema ng bansa Hindi po yung impeachment. Hindi na nga po ito usapin ng totoong accountability o pananagutan Politika lang po ito. Ang dapat pinagtutuunan ng panahon, pinagtutuunan ng pansin, ito pong ating diskurso ngayong hapon, yung ating pamagat, yung ating sumisinghap na ekonomiya. Hirap na hirap, naghihingalo, nauubusan na ng hininga, dahil sa matinding krisis. Lalagay po natin ito sa tamang konteksto. Yung ating inflation rate ay inilabas ng isang araw. 7.2% noong buwan ng Abril. Galing po ito sa 4.1% noong March. So makikita ninyo, yung ating inflation rate pataas. At yung pagtaas niya mabilis. From 4.1 naging 7.2. Higit po itong mataas sa naging outlook or forecast ng BSP at hindi lamang ang Bangko Sentral ng Pilipinas, kung hindi, pati yung iba't ibang pribadong ekonomista na labas po sa gobyerno. Ang kanilang projection is somewhere between 5.6 to 6.4. Halos nagkapare-parehas po sila dyan. Kanya lang, ang tumambad po sa atin pare-pareho ay 7.2% ang ating inflation rate. Higit na mataas kung ikukumpara mo nung buwan po ng Marso. Dahil nung Marso, 4.1% lang ang ating inflation. Ngayon, alam mo ninyo, bagamat gusto kong maging positibo sa ating outlook or pananaw, bagamat gusto kong maging optimistic, ayoko naman maging bahagi ng aparato ng budol at ikubli sa inyo yung tunay na estado ng ating sumisinghap na ekonomiya. Yan ang tunay na estado. Sumisinghap na po ang ating ekonomiya. Naghihingalo, hirap na hirap, at halos maubusan na ng hininga dahil sa matinding krisis. Huwag ho kayong maniniwala na yung krisis na sinasabing matinding krisis, ito po yung dulot ng kaguluhan at gera diyan sa gitnang silangan, specifically sa bansang Iran na sinugod ni Donald Trump ng Estados Unidos. Hindi po yan ang natatanging dahilan kung bakit sumisinghap na ang ating ekonomiya. Bagamat gusto kong maging optimistic o maging positibo, kinakailangan po harapin natin ng buong katotohanan at pawang katotohanan itong usaping ito na pagsinghap ng ating ekonomiya upang tayong lahat ay makapaghanda. Ang problema sa kasalukuyang administrasyon, ayaw nilang yapusin, ayaw nilang tanggapin, ayaw nilang harapin ang katotohanan na nasa matindi at malalim na tayong krisis. Malalim at matindi ang krisis na ating kinahaharap at kahaharapin sa mga darating pang buwan. Hanggat hindi nagno-normalize ang sitwasyon diyan sa Iran, damay-damay po lahat ng ekonomiya ng buong mundo. Pero bukod po diyan, ang tunay na nagiging problema pa rin
yung lagi ninyong naririnig na domestic governance issue, tatalakayin po natin yan. Ang ating GDP or ang ating GDP bagsak din. Malalim na po itong krisis na ito. Hindi po ito biro-biro, at pag hindi po ito talaga tinugunan, talo po ang bawat pamilyang Pilipino. Tayo po ang talo rito. Sapagkat tuliro, hilo, ligaw, at walang plano, walang tamang direksyon ang kasalukuyang administrasyon. At pag nagpatuloy ito, tayong mga ordinaryong Pilipino ang talo. Sa pagiging hilo, sa pagiging ligaw, sa pagiging tuliro, sa pagkakaroon ng walang plano ang kasalukuyang administrasyon, lahat po tayo tatamaan dito. Lahat tayo madadali rito. So nabanggit ko, 7.2% yung ating inflation rate na galing po sa 4.1. Ang laki po ng itinalon nito. 3.1% ang itinalon ng inflation rate from 4.1 noong March. Ngayon pong April, katatapos lamang ay 7.2. Malalim po itong krisis na ito. Dapat tayo ay kinakausap ng kasalukuyang administrasyon, sinasabi ang totoo, binabalaan ang mga Pilipino na maghanda. We have to expect for the worst. Hard times are ahead of us, all of us. Pamayaman, iba lang ho yung handling siyempre ng mayaman. Mas mahaba po yung PC nila. Subalit mas marami po yung ordinaryong Pilipino. Yun po ang unang-unang tinamaan. Tinatamaan na po tayo niyan. At mas marami yung tinatamaan. Hindi tayo magsusurvive ng basta ayuda lamang. Bigyan ko ho kayo ng numero, bakit sumisinghap ng ating ekonomiya. Ulitin ko, hindi impeachment ang tugon dito sa sumisinghap na ekonomiya ng Pilipinas. Ang kinakailangan dito, yung tamang direksyon ng kasalukuyang administrasyon. We are spending so much taxpayers' money para sa walang katotohanang impeachment laban kay VP Inday. Gamit ang testimonya, yung affidavit ng isang convicted criminal. Yun ang kanilang star witness. Yung polluted affidavit coming from a polluted and convicted criminal as their star witness, they're dragging the entire country and the economy is there as our exhibit. Nakikita natin talagang imbis na pagtuunan ng pansin at panahon ng ating ekonomiya, dito tayo napapako sa impeachment, sa takot ng mga magnanakaw at kurakot sa gobyerno na makulong at mapanagot pag si Inday Sara na ang ating Pangulo. Ang eleksyon ay napakalapit na sa tutuusin. It's just around the corner. Bakit hindi makapag-antay at bakit hindi lumaban ng patas kung sino man ang gustong lumaban ng patas? Bakit kinakailangang patirin ninyo, matisod ninyo, yung isang tao na nakikita naman natin survey after survey after survey, siya ang gusto at napipisil at napupusuan ng higit na maraming Pilipino. So dito nga ho, dahil sa mga maling prioridad, ito na po ang lagay ng ating ekonomiya. Sumisinghap. Ang ating GDP. GDP ho natin, inilabas kahapon, 2.8%. 2.8%. Ang paliwanag ng iilan sa pamahalaan dahil daw po ito sa gulo diyan sa Iran, bunsod ng paglusob ng Estados Unidos. Huwag ho kayong maniniwala doon. That is not even half truth. A quarter truth lang po iyan . 1/4 lang. Bakit kanyo? Bigyan ko ho kayo ng numero. In third quarter of 2025, ang GDP po ng Pilipinas ay 3.9%. Mababa na. Way below yung target po ng pamahalaan na magkaroon tayo ng 6 to 7% growth. Renevise po nila yan, naging 5.5 to 6.5%. And yet, third quarter of 2025, wala pang gulo dyan sa Iran, 3.9% ang ating GDP. The following quarter, bago magtapos ang taon, from 3.9,
nung third quarter of 2025, naging 3% na lang ang ating GDP nung last quarter of 2025. Makikita ninyo yung trajectory niya pababa na. Bumubulusok na mabilis from 3.9 to 3%. Pasok na ang 2026. Katatapos lamang po ng unang quarter ng taon 2026. Nagsimula tayong bumaba, 3.9 third quarter of 2025. Sumunod dito, fourth quarter of 2025, naging 3% na lang. First quarter of 2026, ngayong taon, 2.8%. Makikita natin na pababa na. Noon pa man pababa na, kaya wag ho kayong magpapabudol sa mga magsasabi't nagsasabi dahil ito sa epekto ng giyera sa gitnang silangan. Hindi po. Hindi po. Babalik tayo pa rin sa mga tunay na issue kung bakit bumabagsak at pabagsak ng pabagsak at palalim ng palalim ang sugat at tama sa ating ekonomiya. Babalik po tayo doon nga sa silagi nating sinasabi, yung domestic governance issue. Ano ba yung domestic governance issue? Simple po, yung flood control corruption, yung anomalya sa mga flood control projects, yung ghosts flood control projects. So, wag ho niyong kalilimutan, yan ang ugat kung bakit matamlay naghihingalo, kulang na sa oxygen at halos maubusan na ng hininga ang ating ekonomiya. Babalik ho tayo sa tunay na problema, yung flood control corruption scandal at huwag niyong kalilimutan, yung anomalous, unconstitutional, invalid, and unlawful 2025 national budget or 2025 GAA. No, doon nagsimula rin yan yung kanilang mga blanco sa Bicameral Conference Committee. Hanggang ngayon po, ito ay nakabinbin sa Korte Suprema at hindi pa rin naaaksyonan. Wala pa rin resolution. So yan yung mga core issues. Ngayon nandito na tayo, sumisinghap ang ekonomiya natin, 2.8% ang ating GDP. Yung Bangko Sentral sa mga negosyante, sa mga mamumuhunan, alam nila na pagka ang gagawin ng BSP to control inflation, pasisimplihin ko, sisikapin ko magtataas po sila ng interest rates. Pag nagtaas ka ng interest rates, ano naman, ano ba ibig sabihin no? Ano epekto nito sa tao? Mas mahal na po yung pag-utang. Dahil mas mahal na po yung interest na babayaran mo kaakibat ng iyong pag-utang. At dahil dito, pag tumaas ang interest rates, pag nagtaas ang BSP o yung Bangko Sentral ng interest rates, mahihirapan po sino? Yung micro, yung small, yung medium enterprises, yung tinatawag po nating MSME, yung micro, small, medium enterprises. Mahihirapan po yan dahil magiging mas mahal na po ang pag-utang. At pag sila'y nahirapan umutang, hindi nila ngayon maitutuloy kung anumang expansion, hindi nila ngayon maitutuloy o sadyang hindi nila itutuloy yung pag-uutang upang sanang palaguin at lumago yung kanilang hanap buhay. Pag hindi lumago yung hanap buhay, babagal lalo yung pag-ikot ng ating ekonomiya. At ngayon nga 2.8%. Nanganganib itong bumaba pa ngayong second quarter. Maraming tao ang maaaring mawalan ng trabaho, ng empleyo, ng hanap buhay, ng pinagkakakitaan. Sunod-sunod po yung epekto nito. Ito'y dapat nating maunawaan at higit sa lahat, pagamat summer pa po ngayon, nag-i-enjoy yung ating mga kabataan, ang isa pong malaking dagok na maaaring idulot nito, maraming kabataan ang maaaring hindi na makapagpatuloy ng pag-aaral. Bakit? Mahirapan na po yung kanilang mga magulang o kung sino man ho yung nagpapaaral sa kanila, kapatid nila, kuya nila, ate nila, tiyo nila, tiyahin nila, pinsan nila, kung sino man. Marami po ang mahihirapan na tustusan pa yung muli, yung pangmatrikula. No? Kaya hindi biro itong ating sumisinghap na ekonomiya. Pati po yung edukasyon ng ating mga kabataan, tatamaan po dito. Maraming magiging out of school na naman
na ating mga kabataan. Yung out of school na magagaling, subalit hindi na pumatustusan ng kanilang mga magulang o yung mga mahal po sa buhay o kung sino man yung nagpapaaral sa kanila. Malinaw po yan. Yung mga datos na binabanggit ko po sa inyo, ito po napaka-deadly mix or deadly combination po ito para sa isang malinaw na economic storm. Yung 7.2% na high inflation, mataas po ito. Dagdag mo pa yung bagsak nating GDP for the first quarter of 2026 na 2.8%. Dinagyan ko lang po ng historical context yun. Ano ho? Kasi nga, laging ginagawang palusot, bahagi ng budol makinarya, kaya raw po tayo merong sumisinghap na ekonomiya dahil dyan sa gulo sa Iran. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Ang totoo dyan, babalik tayo pa rin doon sa domestic governance issue. Yan po yung core problem. Yan. At Rosalea Diamos, magandang hapon din sa iyo, watching from Riyadh. Sabi ni Che, tama rin po ito, sabi ni Che, slower economic growth because of reduced spending. Tama, kasi consumption-driven po yung ating ekonomiya. Pagka hesitant at pessimistic ang tao, ambivalent po yan pagdating sa gastusan. Hindi po talaga magsisirculate ang pera, babagal talagang ating ekonomiya. Kaya yung kombinasyon po ng high inflation, 7.2%, dagdag mo po dyan yung GDP natin na bagsak ng 2.8%. Again, hindi po ito dahil sa gulo sa gitnang silangan. Malaking bagay po, contributory po yon. Pero yung historical context po nito, third quarter of 2025, 3.9% na lang ang ating GDP. Bumaba pa po ito ng 3% noong 2025, fourth quarter, pababa, makikita ninyo. At ngayong first quarter, 2.8% na lang. Pag pinagsama mo itong kombinasyon na ito, matindi ho ito. 7.2, high inflation, 2.8, bagsak na GDP. Ang maaring kasunod po nito o ibunga nito yung tinatawag na stagflation. Ano naman po yung stagflation? Yung stagflation, tatlo po ang characteristics nito. Stagnant, yung ating pag-unlad, yung ating growth. Hindi ka umaangat, maaari ka pang bumawas ng bumawas, pababa ng pababa. Dagdag mo pa dyan yung high inflation plus high unemployment rate. Mataas pa rin po yung unemployment rate natin. As of end March, nasa 5% ang unemployed. Pag translated into the number of heads, kung ilan ang walang trabaho o unemployed, nasa 2.58 million ang walang trabaho. So hindi po biro itong banta ng stagflation. Again, ang stagflation, stagnant growth, plus high inflation, plus high unemployment rate. At present, end of March 2026, ang ating unemployment rate is at 5%, translated into per head, mga 2.58 million Filipinos ang walang trabaho. Hindi pa po kasali dyan yung underemployed, yung may trabaho pero hindi sapat yung kinikita. Kaya ang ating ekonomiya, kung isasalarawan natin, sumisinghap na ang ating ekonomiya. Again, it is not because of the Middle East crisis. Do not blame everything that is happening in our economy to this tinatawag po nilang economic headwinds. No, hindi po. Babalik tayo sa flood control issue. Yung anomalous 2025 national budget, yung bagsak na FDI, yung foreign direct investment, significant po yung pagdausdus nito. Bumubulusok din. As of January 2026, bumulusok ito, bumagsak ito ng halos 39.2%. Control issue ka, meron kang anomalous
unconstitutional, invalid 2025 national budget, meron kang bagsak na FDI, at papasok pa itong sinasabing krisis sa gitnang silangan. Talagang mabigat ho ito dahil hindi pa natin nararamdaman yung tinatawag ng mga ekonomista na second round effects. Yung ating pong resulta ng GDP, at tandaan ho ninyo, pumutok yung problema dyan sa gitnang silangan, Marso. So natapos natin yung January and February, wala pa namang gulo. Nagkagulo nung Marso. And yet, sa 3 buwan, 1 buwan lamang ang may gulo. Yan ang epekto. 2.8%. Daos-dos na yung ating GDP. Mas mararamdaman natin yung tinatawag na second round effects ngayon pong second quarter. Ano ho? Hihilahin din ito pataas ang presyo ng patuloy produktong petrolyo. May rollback, yes, pero meron na rin pag-increase. Hindi ba? Nakakadalawang round na uli ng pag-increase. Mas mabagal lamang. Hindi tayo hinahataw kagaya ng paghataw nila dati, 10 piso, 15 pesos, 20 pesos na pag-angat ng crude or diesel. Ngayon, inuunti-unti pero pataas pa rin. 2 piso na nakaraang linggo, 2 piso ngayong linggong ito. Next week, hindi natin matiyak kung magkakano. So yun po yung talagang nagiging core issues, yung flood control corruption scandal. Hanggang ngayon, wala pa ring nananagot. Wala pa ring nananagot. Laya si Saldico, pinalabas ng bansa. Si Martin Romualdez, nagsalita, biglang nawala. Nandyan pa rin. The usual player, si Adrian Bersamin, hindi pa rin nahihipo. Hindi ba? Si Robert Bernardo, hindi pa rin buo yung ibinabalik na pangako o undertaking na 1 billion pesos. So, babalik tayo sa domestic governance issue kung bakit sumisinghap ang ating ekonomiya. Linalagay lang po natin sa tamang konteksto para wag po kayong mapabudol muli na dahil lang daw po ito sa gulo dyan sa Middle East. Hindi po totoo yun, hindi sila nagsasabi ng katotohanan. Ang katotohanan, bagsak ang ating FDI, 39.2% ang binagsak as of end January. Ibig sabihin, dahil sa mga domestic issues na nabanggit ko sa inyo, wala pong kumpiyansa. Yung mga banyagang mamumuhunan, yung meron sanang perang papasok dito, mag-i-invest, maglalagay ng hanap buhay, dito ang business expansion, wala silang kumpiyansa. Bakit? Hindi tinutugunan. Yung patuloy na panggagahasa sa kaban nating mga Pilipino. And incidentally, speaking of yung anomalya dyan sa 2025 national budget, dagdag mo dito sa domestic governance issue para lang po alam ninyo, ngayong Biyernes, May 8, habang tayo po yung nagla-live podcast, ang ating pong sovereign debt o yung pambansang pagkakautang ay 18.49 trillion pesos na. 18.49 trillion pesos na. And yet, hindi natin makita kung nasaan yung mga pinag-uutang ng kasalukuyang administrasyon.